Makalipas ang napakahabang biyahe, ay nakarating sina Magnus at Tasyo sa isang pier kung saan kailangan nilang mag-abang ng bangka na babiyahe papunta sa isla na tinitirhan ni Carlo. So, ano nang next move natin dito, Tasyo? Lampas na ng tanghali, Mags. Magtanghalian na muna tayo. Saka tayo maghanap ng bangka na papunta sa Villarreal. Sa bagay, tama ka. Nagugutom na rin ako. Puro lang snacks ang kinakain natin sa napakahabang biyahe. Baka naman pwede na tayong kumain ng solid, no? Oo, Mags, ako rin. Gusto ko ng sabaw ng isda na sariwa. Tara, doon tayo sa may karinderya, malapit sa tabing dagat. Siguradong may isda silang tinda roon. Sagot naman ni Tasyo. Naglakad na nga ang dalawa papunta sa tabing dalampasigan, pero papalayo iyon sa pier. Pagkabukas pa lang nila ng mga kalderong may ulam, ay kumulo agad ang kanilang sikmura sa gutom. Iyong isang malaking kaldero ay sinabawang tuna ang laman, at karamihan ay bandang buntot at malalaki ang hiwa. Iyong sumunod naman na katamtamang laki ng kaldero ay adobong pusit na bagong luto lang din dahil umuusok pa noong buksan ni Magnus. Tapos may pritong malalaking galunggong sa isang tray. Sabi ni Magnus, "Dito na tayo kumain. Miss, pa-order kami. 2 order nitong sinabawang isda. 1 order nitong adobong pusit. Tsaka 2 piraso nitong prito." Kanin po sir, ilang order? Tig-2 muna sa amin. Magdadagdag na lang kami kapag kinulang. Okay po sir, maupo na muna kayo rito habang bakante pa. Wika ng dalaga at itinuro sa pwestong nakaharap sa telebisyon at may ceiling fan sa itaas. Salamat miss, ganda ng pwestong ito Nakaharap sa TV at may electric fan. Wika ni Magnus at umupo na agad sa lamesa. Sabi naman ni Tasyo, Mags, bawas muna ako para bakante ang sikmura at siguradong marami ang makakain. Okay sige, tama yan. Mamaya ako after natin kumain. Sagot naman ni Magnus. Habang wala si Tasyo ay muling lumapit ang dalaga. Dala ang isang stainless na baso na may mainit na tubig. At naroon nakababad ang mga kutsara at tinidor. Tapos isang pitsil na puno ng tubig na maraming yelo. At 2 baso uli na stainless. Sir, kailangan niyo po ba ng sausawan para sa prito? Oo sana kung meron. Sige po, ipagdadala ko na rin kayo ng toyo na may kalamansi at sili. Ayos yun. Perfect na sausawan. Salamat ha. Sir, hindi kayo taga rito no? Dayo po ba kayo o dumadaan lang? Oo. Hindi nga kami taga rito. Bali, dumadaan lang. Papunta kami ng Villarreal. Yung tawid isla na Villarreal po ba ang ibig niyong sabihin, sir? Oo, yun nga. Naku sir, umalis na ang bangka papunta roon. 1 beses lang din ang biyahe sa isang araw. Kahit pa magtatakbo kayo papunta sa pier, ay hindi nyo na rin maaabutan dahil alauna na Sabi naman ni Magnus. Talaga ba? Opo sir, totoo ang sinasabi ko. So ibig sabihin, wala nang silbi. Kahit magmadali pa kami sa aming pagkain. Mabuti pang enjoyin na lang ang pagkain. Lalo at gutom na gutom talaga kami pareho ng kasama ko. Okay sir, kukunin ko lang ang pagkain nyo. Pagkaalis lang ng dalaga ay dumating naman si Tasyo. Tasyo, wala na tayong masasakyan. 12:00 ng tanghali daw ang alis ng bangka na papuntang Villarreal. At 1 beses lang ang biyahe sa isang araw. Agad namang napatingala si Tasyo sa relo. Hala, pasado alauna na pala. Wala na rin tayong maaabutan kahit pa magmadali tayo. Oo nga kaya maghanap na lang siguro tayo ng matutuluyan. Sana lang may lodging house rito na pwede natin pagpalipasan ng gabi. Oo nga parang wala akong napansin sa paligid na ganun. Pagsang-ayon naman ni Tasyo. Ilang saglit pa ay dumating na ang pagkain nila. Agad silang nagsihigop ng mainit na sabaw
noong sinabawang tuna na may sampalok na inihalo bilang pampaasim. Huh! Grabe! Sumipa sa sikmura ko ang init ng sabaw. Para akong naginhawaan. Uy ka pa ni Magnus. Oo Mags, ako rin. Nasabik makatikim ng totoong pagkain ang tiyan ko eh. Pagsang-ayon naman ni Tasyo, tapos nag-focus na sila sa pagkain. Makalipas ang mahigit kalahating oras ay tapos na silang kumain. Pareho silang napahinga ng malalim. Sobra silang nakalma at nakontento sa sarap ng pagkain. Sabi ni Magnus sa dalagang nagbabantay, Miss, magkano lahat? Wait lang sir, dalhin ko dyan ang resibo nyo. Pagkalapit noon ay sinabing, Sir, baka gusto nyo po ng panghimagas. Meron kaming buko ice cream stick rito. Homemade po, kami mismo ang gumawa. Sige, samahan mo na rin ang 2 piraso noon. Tapos, heto ang bayad namin oh. Maraming salamat sir. Sir, balik po kayo ha. Hanggang alas 9 po ng gabi ay bukas kami. Ha? Bakit alas 9 lang? Bakit hindi 24 oras? Malapit naman ito sa pier ah. Malamang hindi na uubusan ng tao ang pier. Tama po kayo sir. Maraming tao sa pier kahit gabi o madaling araw. Kaso marami rin ang humahalo na hindi tao. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Magnus. Umupo ang dalaga sa isang upuan malapit kay Magnus. Sir, naniniwala ba kayo sa mga aswang? Kung hindi nyo na po itatanong, nasa probinsya kayo at hindi maiiwasang may aswang talaga sa lahat ng probinsya, maging liblib man o hindi. Pero dito sa amin, masasabi namin na dati may ilan-ilang kwento ng mga aswang. Pero pagpaparamdam lang o pagpaparinig na kanilang huni, walang nabibiktima. May kaunting habulan lang na nagaganap kapag may nagpapagabi sa daan. Pero kadalasan ganun lang, walang namamatay. Pero ilang taon lang ang nakalipas ay biglang nagkaroon ng mga pag-atake at napapadalas na talaga hanggang ngayon at meron na ring namamatay. Kaya naniniwala kami na hindi taga rito ang mga aswang na nambibiktima. Kaya bilang mababait na customer naman kayo, ay binabalaan ko na rin kayo na mag-ingat. Lalo at mukhang magpapalipas kayo ng gabi sa lugar na ito dahil bukas pa kayo makakasakay ng bangka papunta ng Villarreal. Sir, sa sentro po may ilang parentahan ng silid roon pero limitado lang. Doon na kayo maghanap na mapagpapalipasan nyo ng gabi. Iwasan nyo pong matulog sa mga pahingahan lang o kahit sa pier dahil madidelikado kayo. Okay sige miss, maraming salamat sa babala mo. Ito, 200. Tip ko sa serbisyo at sa impormasyong ibinigay mo. Sige, aalis na kami. Wika ni Magnus at tumayo na. Maraming salamat dito sir. Sagot ng dalaga. Tapos lumabas na sa nasabing kainan sina Magnus at Tasyo. Sabi ni Tasyo, anong balak mo Mags? Balak baka mo? Narito tayo sa lugar na maraming aswang na bumibiktima. Di, siguraduhin natin makakapagbawas tayo ng bilang ng mga aswang dito. Saan na tayo ngayon dito pupunta? Siguro sa pier na lang muna. Magtanong-tanong tayo kung anong oras dumarating ang bangka na sasakyan natin. Para bukas, abangan na natin na maaga para hindi tayo maiwanan. Okay, sige pala Mags, tara roon. Pagsang-ayon pa ni Tasyo at naglakad lang sila patungo sa pier. Medyo nakadistansya iyon sa kanilang kinaroroonan pero malalakad naman ng mga 10 minuto sa mabagal na paglalakad. Pagkarating nila sa pier ay dumiretso sila sa isang malapad na waiting shed. Biglang huminto sa pag-uusap ang mga taong naroon at nakatingin na sa kanila ng masama. Nagsalita si Tasyo. Walang galang lang po. Alam niyo po ba kung anong oras ang dating rito ng bangka na papuntang Villarreal? Walang sumasagot sa mga taong naroon at tila nagpapakiramdaman lang. Hanggang sa may isang matandang nakayuko ang nagsalita. Alas 10 dumarating rito ang bangka at umaalis rin pagsapit ng alas 12.
Dahil iniiwasan nilang maabutan ng unos sa laot na madalas dumarating ng alas 3. Kaya dapat makalis na sila rito ng alas 12. Ah, ganun po ba? Maraming salamat po. Pasensya na rin kung naistorbo namin ang inyong kwentuhan. Sige po, pwede nyo nang ituloy. Doon na lang kami sa unahan tatambay. Wika pa ni Tasyo at tinapik na si Magnus na sumunod sa kanya papunta sa unahan. Habang naglalakad ay nilingon pa ni Magnus ang mga tao sa waiting shed na iyon. Nakita niyang nakatingin pa rin ng masama sa kanila at wala pa rin nagsasalita. Sabi na lang ni Magnus, "Hindi ba kahinahinala ang ganoong mga galaw?" "Tama ka, Mags. Nakakapanghinala nga. Pero wala tayong pwedeng gawin. Doon na lang muna tayo sa mga puno magpalipas ng oras. Maya-maya na tayo magpunta sa sentro. Pero siguro kumain muna tayo bago tayo maghanap ng matutuluyan para diretsyo na tayo sa pagpapahinga." "Okay, sige." Tumuloy na nga muna sila sa lilim ng puno ng talisay. May mga nakatambak roon ng mga tabla, kaya doon na muna sila nagsihiga habang umiidli paminsan-minsan. Makalipas ang mahigit 1 oras ng pagpapahinga roon, ay sabi ni Magnus, "Tara na, Tasyo, maghanap na tayo ng matutulugan. Gusto ko nang matulog ng mahaba eh. Kahit merienda na lang ang hanapin natin mamayang gabi kapag naroon na tayo sa isang pahingahan." "Okay, sige, kung yan ang gusto mo." Pagsang-ayon ni Tasyo, tapos tumawag na sila ng padyak sa may kalsada. Noong makasakay ay sabi ni Magnus, "Wala bang tricycle? Ang sikip-sikip natin sa isang padyak eh." Bihira ang tricycle rito, Mags, na pampasahero dahil kadalasan ng mga tricycle ay ginagamit na sa paghahakot ng mga naka-ice chest na isda. Ay, grabe naman dito. Parang napakaliblib na lugar at limitado lang ang kilos. Huwag ka na magreklamo, Mags. Sanay ka lang sa Bohol na halos syudad na rin ang estado ng lugar nyo. Oo nga, tama ka. Nakakapanibago lang talaga rito. Tsaka may kakaibang aura ang lugar. Hindi magandang aura. Napansin mo rin pala yun, Mags. Kanina ko pa rin yung napapansin eh. Hindi ko lang maintindihan kung ang mga nakatingin ang may masamang aura o kung sino. Para rin kasing sila ang may masamang hinala sa atin na para bang tayo ang kalaban. Pero hayaan mo, isang gabi lang naman tayo mag-stay rito. Makakaalis din tayo rito bukas ng tanghali. Wika pa ni Tasyo at nagsimula na rin makaramdam ng pag-aalala. Makalipas ang ilang minutong biyahe ay inihinto na sila ng driver sa isang maliit na lodging house. Tapos umalis na rin agad matapos makuha ang bayad. Sabi ni Magnus, "Tasyo, ikaw na makipag-usap. Parang mas magaan ang loob ng mga tao makipag-usap sa iyo kaysa sa akin eh." "Oo, Mags. Itsura at tindig mo pa lang kasi halatang yayamanin ka. Kaya alam nilang turista ka." Wika ni Tasyo, sabay pasok sa maliit na reception area ng maliit na gusali. Si Magnus naman ay nagpaiwan lang sa labas habang inililibot ang tingin sa paligid at naghahanap ng makakainan nila pagsapit ng gabi. Makalipas lang ang mahigit 5 minuto ay muli nang lumabas si Tasyo. "Mags, negative." "Ha? Ano ibig mo sabihin?" "Ibig kong sabihin walang bakante. 8 lang daw ang kwarto na meron sila dyan at lahat may nakaukupa na. Mga kaninang umaga lang daw nag-check-in kaya walang mababakante sa araw na ito." "Eh paano tayo?" "Hindi ko alam, Mags eh. Pero sa tingin ko mas mabuting doon na lang muna tayo sa pier magpalipas ng gabi. May waiting shed naman doon at may malalaking puno na pwedeng mapagpasilungan. Kaysa naman sa baging ito na kapag gumabi na raw ay talagang sarado na lahat. Wala ka na makikitang bukas na bahay dahil sa balitang may nabibiktimang mga aswang. Kaya wala na rin daw lumalabas kapag gabi na." Sabi naman ni Magnus, "Hindi ko alam kung swerte o malas ang lakad nating ito. Swerte kasi makakapagbawas tayo ng mga aswang. Kaso malas din eh. Hindi tayo ganoon ka-equip na lumaban ng maraming aswang dahil limitado lang ang kakayahan natin at wala akong kasamang gabay." Sabi naman ni Tasyo,
E di, sundin na lang natin ang kasabihan na kumagat lang ng kayang nguyain. Ibig sabihin, huwag tayong basta humanap ng isang batalyong kalaban kung nasa 20 lang naman ang kaya nating itumba, di ba? Sabagay, tama ka dyan, Tasyo. Sige tara, balik na lang muna tayo sa may pier. Mabuti pa roon, meron tayong pwedeng pagpahingahan. Kaso wala namang padyak na dumadaan rito eh. Tara, subukan natin maglakad-lakad papunta sa unahan. Pakasakaling may makita tayong padyak na nakatambay roon. Naglakad na nga sila papunta sa kabilang kanto ng kali. Ilang sandali pa ay may dumaan na isang padyak. May ibinaba iyon na isang ginang. Kaya naman agad nilang nilapitan at inarkila na maghatid sa kanila papabalik sa pier. Pagkarating sa pier ay doon na muna sila tumambay sa una nilang tinambayan dahil malilim naman doon gawa ng pagiging malago ng mga dahon ng talisay. Samantala, gabi noon bago ang araw ng pagdating nila Magnus sa pier ay nagtitipon-tipon ang grupo ng isang kulto na naninirahan sa pamayanan sa may paanan ng bundok na pinamumunuan ng 3 matatandang aswang na hukluban na sina Loling, Hermano at Garub. Nagsalita ang matandang si Loling na siyang may kakayahang makakita sa hinaharap. Hermano at Garub, nakikita ko sa aking pangitain na darating dito sa ating bayan ang isa sa mga hinirang na tagapangalaga ng elemento ng kalikasan. Siya na ang hinihintay nating perpektong katawan upang maggamit ng kabalyerong nakasakay sa maputlang kabayo para kapag napaahon na natin iyon mula sa Astra, ay tayo na ang magiging pinakamalakas na kulto sa buong mundo. Nabalitaan kong tuloy-tuloy ang operasyon ng ibang mga kulto sa Mindanao at sa iba pang mga lugar. Pero kagaya natin, hindi pa rin sila nagtatagumpay na makapagpaahon ng magkakabayo mula sa Astra. Ang simula ng pagkagunaw ng sangkatauhan at sa muling pag-usbong nito ay tayo na ang magiging bagong mga Panginoon. Sumagot naman si Garub. Kung ganon, dapat pakilusin na ang ating mga tauhan para maipasok natin sa bitag ang sinasabi mong lalaking tagapangalaga ng elemento ng kalikasan. Kapag hawak na natin siya, ay masisimulan na natin kaagad ang ritual ng pagpapaahon. Luistro, pumasok ka rito. Tawag pa ni Garub sa isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang mandirigma. Agad naman iyong pumasok. Mag-imbestiga kayo sa bayan, sa babaan ng bus, sa mga panuluyan at sa pier. Kung may mapapansin kayong kahina-hinalang tao na may matingkad na aura, siya ang hinahanap natin. Huwag kayong papalpak dahil dito nakasalalay ang tagumpay ng ating grupo. Opo, mahal na pinuno. Sagot pa ng tauhang si Luisito at agad nang umalis. Tinungo nito ang mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan na maaasahan sa misyon ng pagpapanggap. Hinaro, may misyon tayo. Hahanapin natin ang lalaking tagapangalaga ng elemento ng kalikasan. Kailangan madala natin siya sa pamayanan nang hindi niya malalaman na nakapasok na siya sa bitag. Abangan mo siya sa pier. Ikaw naman Domingo at Rufo, doon kayo mag-abang sa babaan ng bus. Agad namang kumilos ang mga inutusan at noong panahong nagtanong si Natasio tungkol sa bangka na papunta sa Villarreal doon sa pier, ay ang lalaking si Hinaro ang sumagot sa kanya. Nasa may gilid naman si Luisito na tahimik lang na nakatitig kay Tasio at kay Magnus. Agad nilang tinimbrihan ang may-ari ng lodging house na sabihing fully booked na sila para mapilitan ang dalawa na bumalik sa pier at doon magpalipas ng gabi. At tinang balikan ang sitwasyon nila Magnus at Tasio. Habang nagpapahinga sila sa may puno ng talisay, ay sabi ni Magnus, hindi ko talaga alam, Tasio, kung paano ipapaliwanag. Kakaiba ang pakiramdam ko sa lugar na ito eh. Para siyang pugad ng kadiliman. Hindi lang basta normal na mga aswang.
Tsaka isipin mo na lang yung pinagdaanan natin. Ilang beses sa isang linggo ang may nangyayaring ganoon na pananambag ng mga aswang. Bakit walang albularyo na tumutugi sa kanila rito? Kawawa naman tuloy ang mga taga rito o kahit yung mga dumadaan lang na biyahero. Sabi naman ni Tasyo, naiintindihan ko naman ang point mo, Magnus. Pero sa ngayon, may malaga kang misyon na paparating. Kaya kailangan masundo na natin kaagad si Brittany at makabalik na sa Bohol sa lalong madaling panahon. Kung may balak kang tulungan ang mga taga rito, edi bumalik na lang tayo kapag nailigtas mo na si Althea. Sa bagay, tama ka dyan, Tasyo. Bakit kasi ang konti ng mga manunugis na babaylan kaysa sa mga grupo ng mga aswang na nabubuo? Si Lino nga halos hindi na yata nagpapahinga sa kakatugis sa mga sindikatong aswang. Tapos ako naman, nawalan pa ng gabay kung kailan napakaraming kailangan lipulin sa mga kabundukan at sa iba pang mga bayan. Relax ka lang, Mags. Step by step lang. One at a time ba? Para wala kang makalimutan na dapat i-priority. Pagpapakalma pa ni Tasyo kay Magnus, muli silang nanahimik habang nakatanaw sa tabing dagat hanggang sa biglang nag-iba ang panahon. Dumilim ang kalangitan at lumaki ang mga alon. Sabi naman ni Tasyo, naku, mukhang may bagyo pa yata. Hindi tayo pwede rito, mababasa tayo. Sabi naman ni Magnus, oo nga'y, tara, doon na muna tayo sa waiting shed. At least doon may bubong talaga. Wika pa ni Magnus at dali-daling tumayo. Saka sila nagmamadaling nagpunta sa waiting shed. Pagkarating nila roon ay dalawang lalaki na lang ang kanilang naabutan. Iyong matandang sumagot sa tanong kanina ni Tasyo tungkol sa biyahe ng bangka at isang lalaki mga nasa edad 40 mahigit. Sabi pa noong matandang lalaki na walang iba kundi si Hinaro. Mga bossing, di ba? Kayo iyong nag-aabang kanina ng biyahe, papunta ng Villarreal. Opo, kami ngayon. Sagot naman ni Magnus. Bakit narito pa kayo sa pier? May anunsyo sa radyo na may paparating na bagyo. Kapag ganoon ay 2 hanggang 3 araw na walang bumabiyahing bangka. Papunta o paalis sa lugar na ito dahil delikado. Dapat naghanap na kayo ng lugar na matutuluyan pansamantala ng ilang araw. Sabi naman ni Magnus. Oo nga po yun talaga ang balak namin. Kaso iisa lang pala ang lodging house rito at puno na. Kaya wala na kami ibang matuluyan. Ganun ba? Kung gusto nyo, pwede naman sa isa ko pang bahay. 2 kasi ang bahay ko. Yung isa ay bahay ko talaga iyon kung saan kami nakatira ng aking asawa at bunsong anak. Tapos yung pangalawa naman ay dating bahay ng aking panganay na anak. Kaso natanggap naman sa trabaho sa Maynila. Kaya lumuwas na sila at doon na permanenteng naninirahan. Kaya naman wala nang tumatao sa bahay nila. Nakatabi lang din ang bahay namin. Pero pinapanatili naman namin na malinis at maayos ang lahat para kapag may nakikita ako mga biyahedor na nai-stranded ay inaalok ko na doon manatili. Mura lang ang parenta ko roon, 1,000. Kahit ilang araw na iyon basta hindi lalampas ng 1 linggo. Kahit ilang tao rin. Kung napapansin nyo ang pagsama ng panahon, ang sabi sa radyo, matagal yan bago humupa. Kaya malaki ang matitipid nyo kung doon kayo sa akin kaysa doon kayo sa lodging house sa sentro. Sabi naman ni Tasyo. Oo nga, Mags, pwede na tayo roon. Kaysa naman mabasa tayo ng malakas na ulan dito sa waiting shed at manatili rito ng 3 araw. Sige, Tasyo, pwede talaga yun. Sige po, Manong, makikituluyan kami roon sa inyo. Ano nga po pala ang pangalan nyo? Hinaro. Ako si Hinaro. Ito naman ang kapatid kong si Luisito. Bumabakasyon lang din siya sa amin at doon sa amin siya tumutuloy. Saglit lang at tatawag ako ng padyak na masasakyan natin papauwi sa amin. Wika ng matanda at dali-daling tumawag ng 2 padyak.
Ilang saglit pa ay may dalawang padyak na ang nakaparada sa harapan ng waiting shed. Tara na, diyan na kayo sumakay. Dito na kami sa unahan para may susundan ang padyak na sasakyan nyo. Okay po. Magalang na sagot pa nila Magnus at nagsisakay na sa padyak. Habang nasa loob ng padyak ay sabi ni Magnus, kahit kailan talaga, hindi ako masasanay sa ganitong padyak na ang sikip para sa dalawang tao. Ngumiti na lang si Tasyo dahil maging siya ay hirap na hirap sa naiipit na posisyon. Bumiyahe sila ng mahigit 15 minuto bago huminto ang padyak sa tapat ng isang kubo. Tapos nag-abot ng bayad si Magnus. Nakita niyang nag-abot rin ng bayad ang matanda doon sa padyak na sinakyan. Diretso na silang pumasok sa kubo. Katamtaman lang ang laki noon, nakakasya ang isang pamilya na may 2 anak. May kusina rin iyon at kumpleto na sa mga gamit na pangkusina. Iniabot ni Magnus ang 1,000 sa matandang si Hinaro. Sabi naman noon, Sir, paano ang pagkain nyo? May baon ba kayo? Naku, wala po eh. Ganito, magbayad na lang kayo sa akin kahit 150 kada kain at ipaghahanda namin kayo ng makakain. Kanin lang iyon, pritong isda at ginataang gulay. Tsaka saging, umangga na rin pala sa panghimagas. Ayos na ba iyon? Opo, sige. Ito po 500. Para na ito sa hapunan namin ngayon. Tanghalian bukas at sa hapunan uli. Baka kasi hindi pa kami makaalis bukas kung ganito pa rin ang panahon. Okay, sige. Magpahinga na muna kayo dyan at magpapasikaso ako ng merienda nyo. Wika ng matanda. Sabi naman ni Magnus kay Tasyo, mabuti na lang at nakakita tayo ng matutuluyan, no? Ang hirap ng sitwasyon natin kung buong magdamag tayo dun sa waiting shed. Oo nga, Magsi. Mamamatay tayo sa lamig roon. Pagsang-ayon naman ni Tasyo. Habang nag-uusap sila, ay biglang may pumasok na isang dalaga na mga nasa 20 taong gulang. Maputi iyon, maganda at balingkinitan ang katawan. Mahaba rin ang maitim na buho. Magandang hapon po mga sir. Ako po si Erika, anak ni Tatay Hinaro. Ito po, may dala akong maruya at salabat para mainitan ang sikmura nyo. Ang sabi ni Tatay, kanina pa raw kayo nilalamig sa pier. Sabi naman ni Tasyo, oo, totoo yun. Maraming salamat rito ha. Hindi ko alam na may napakagandang anak pala si Mang Hinaro. Hindi naman masyado, sir. Salamat po sa papuri. Sige na po, inumin nyo na yung salabat habang mainit pa. May kaunting honey po yan dahil may nakitang pukyutan si Tatay sa may gilid ng bangin malapit rito. Kaya kinuha niya ang honey para may magamit kaming pantimpla. Para may magamit kaming pampatamis sa salabat para mas masarap. Ah, ganun ba? Ayos ito. May honey pala na halo. Wika pa ni Tasyo at agad nagsalin sa tasa at uminom. Hindi na umimik pa si Magnus dahil napansin niyang kursunada ni Tasyo ang dalaga. Kaya kumuha na lang din siya ng salabat at diretsong ininom. Sige po mga sir, maiwan ko na muna kayo. Babalik ako mamaya para ihatid ang panghapunan nyo. Okay, sige. Salamat rito ah. Sagot ni Tasyo na malawak ang ngiti. Sabi pa ni Tasyo kay Magnus, ganda noon Magsa. Akalain mo, may ganoon kagandang anak si Mang Hinaro. Sabi naman ni Magnus, ewan ko Tasyo, may mali sa nangyayari. Hindi makatingin ng diretso sa mata ko ang dalaga na parang may itinatago. Kaduda-duda ang kabaitan na ipinapakita nila. Sabi naman ni Tasyo, malamang nahihiya kasi magagandang lalaki tayo. Tapos probinsyana lang siya, kaya nahihiya sa atin siyempre. Okay, opinyon mo yan eh, pero iba ang pakiramdam ko. Wika ni Magnus at tuloy-tuloy lang sa paghigop noong masarap na salabat dahil nilalamig na talaga ang sikmura niya.
gawa ng malakas na ulan at malakas na hangin doon sa may pier. Ilang saglit pa ay sabi ni Tasyo, "Teka lang Mags, anong nangyayari? Bakit parang nahihilo ako? Dahil ba ito sa sobrang sarap ng salabat kaya ako nahihilo?" Sabi naman ni Magnus na pilit kumakapit sa gilid ng dingding. "Mukhang may inilagay silang pampatulog sa inumin natin, tol." Pagkasabi lang noon ay napasubsob na si Magnus sa lamesa. Si Tasyo naman ay tuluyan na ring nawala ng malay at nahulog sa upuan dahil naroon siya sa may gilid na kaupo at diretso siyang napasubsob sa sahig na lupa noong kubo. Ilang saglit pa ay pumasok na sa kubo ang matandang si Hinaro, si Luisito, ang dalagang si Erika at ang nanay-nanayan noon na si Aling Alicia. Hindi anak nila Mang Hinaro at Aling Alicia ang dalagang si Erika, kundi anak ng mag-asawa na kanilang biniktima. Hindi nila kinain ang noon ay 5 taong gulang na bata na si Erika. Pinalaki nila ito at hinawaan ng pagkaaswang, kaya ngayon ay namumuhay silang isang pamilya at miyembro ng isang kulto. Ang dalagang si Erika ang madalas nilang gamitin sa kanilang pambibiktima bilang pain dahil sa pagiging maganda at maputi nito. Pagkapasok ng kubo ay sabi ni Luisito, "Akala ko talaga mahihirapan tayo sa kanila. Iba talaga kapag mga matatanda at dalaga ang ginamit na bitag. Walang maghihinala na nasa loob na sila ng isang patibong. Sige na, italik nyo ng mabuti ang dalawang yan. Mamayang hating gabi, darating ang mga tauhan ko na kukuha sa kanila para dalhin na sila sa bulwagan sa itaas." "Oo, Luisito, masusunod," sagot ni Hinaro at agad nang tinali ng magkatalikod sina Magnus at Tasyo. Agad namang umalis si Luisito upang bumalik na sa kanilang kuta upang ipaalam sa mga nakakataas na pinuno na nahuli na nila ang tagapangalaga ng elemento ng kalikasan na kanilang gagamitin ang katawan para pagpasapian ng mga ngabayo na si kamatayan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 204. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.